Hindi iyon ang iyak ng isang malusog na sanggol. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Helena habang pinupunasan ang mamahaling salamin sa pasilyo ng mansyon ng mga Alcaraz. Mahina, halos parang ungol ng isang kuting na nanlalamig. Hindi ito ang malakas at masiglang pag-iyak na dapat maririnig mula sa isang sanggol na tulad ni Leo. Alam niya ang tunog na yon. Isang tunog na pilit na niyang tinatalikuran at kinakalimutan mula sa kanyang nakaraan. Napahinto siya sa pagpupunas. Ang imahe niya sa salamin, isang babaeng nakauniporme ng kasambahay, may bahid ng pagod sa muka, ay tila nanunuya sa kanya. Ano ba ang karapatan niyang mag-isip ng ganito? Isa na lang siyang simpleng tagapaglinis. Wala na siyang kinalaman sa mga formula, sa mga gamot, sa mga sintomas. Ngunit ang kaalaman, kapag nasa iyo na, ay parang isang anino na hindi mo matatatakasan. Dahan-dahan siyang lumakad palapit sa pinto ng nursery. Sumilip siya sa maliit na siwang. Sa loob, naroon si Don Ricardo Alcaraz, isang taong irerespeto mo sa unang tingin pa lang. Matipuno, makisig, at bakas sa kanyang mga mata ang walang katapusang pagmamahal habang nakatitig sa kanyang anak na si Leo, na karga-karga ng kanyang magandang fiancé, si Isabella. "Shh, my little prince," malambing na sabi ni Isabella habang marahang idinuduya ng sanggol. "Mommy's here. Everything's okay." Si Isabella, kung meron mang perpektong babae, siya na yon. Maganda, matalino, at may ginintuang puso. Ganoon siya kung ilarawan ng lahat, lalo na ni Don Ricardo. Ngunit sa mga sandaling tulad nito, kapag sa tingin niya ay walang nakatingin, may ibang nakikita si Helena. Isang klase ng lamig sa mga mata. "Baka kailangan na niya ng gatas, mahal?" tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ngumiti si Isabella, isang nangiting kayang magpatigil ng mundo. "Hindi pa, mahal. Oras na para sa kanyang vitamins. Ito ang magpapalakas sa kanya." Inilapag niya ng maingat si Leo sa kuna at kinuha ang isang maliit na botelya mula sa mesa. Itinaas niya ito para ipakita kay Don Ricardo. "Tingnan mo, ito yung in-order ko pa mula sa Switzerland. Pinakamataas na kalidad. Only the best for our son." Tumango si Don Ricardo, puno ng paghanga at tiwala. "You're the best mother, Isabella. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." Hinalikan niya sa noo si Isabella bago nagsalita. "Kailangan ko nang umalis para sa meeting. Tawagan mo ako kung may kailangan kayo." "Okay, sir. Ingat po." Sagot ni Isabella, ang boses ay matamis pa rin. Nang makalabas na si Don Ricardo at magsarado na ang pinto, nagbago ang lahat. Nawala ang nangiti ni Isabella. Ang kanyang mukha ay naging isang blangkong maskara. Walang emosyon. Kumuha siya ng dropper, isinawsaw sa botelya ng bitamina at dinala ito sa bibig ng sanggol. Hindi na umiiyak si Leo. Nakapikit lang ito. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Mula sa siwang ng pinto, nanigas si Helena. Ang bawat galaw ni Isabella ay kalkulado. Malamig. Walang bakas ng pagmamahal ng isang ina. Nang mapainom na niya ang sanggol, hindi man lang niya ito hinaplos. Basta na lang niya itong iniwan sa kuna. Tumalikod at inayos ang sarili sa salamin. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Helena. Ilang oras ang lumipas. Natapos na ni Helena ang kanyang mga gawain sa itaas at oras na para ilabas ang mga basura mula sa kusina. Habang isinasara niya ang itim na plastic bag, isang bagay sa basurahan ng nursery na malapit doon ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang pamilyar na botelya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Maingat niyang kinuha ito. Ganoon na ganoon sa botelya ng bitamina kanina. Walang laman. Marahil ay naubos na, kaya itinapon ni Isabella. Bubuksan na sana niya ang takip nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan. "Helena!" Napatalon siya sa gulat at halos mabitawan ang botelya. Si Isabella nakatayo sa may pinto ng kusina
Matalimang tingin. Ano yan? Ah, ma'am, wala po. Itatapon ko na po sana itong mga basura. Nanginginig na sagot ni Helena. Mabilis na itinago ang botelya sa likod niya. Tinaasan siya ng kilay ni Isabela. Bakit hawak mo ang basura mula sa nursery? Trabaho yon ng isa pang katulong. Gawin mo lang ang trabaho mo. Pasensya na po, ma'am. Naglakad palayo si Isabela, ngunit naramdaman ni Helena ang mga mata nito na nakatitig pa rin sa kanyang likuran. Naghintay siyang mawala ito bago huminga ng maluwag. Nanginginig ang mga kamay niya. Dinala niya ang botelya sa ilong at maingat itong inamoy. Mayroon itong matamis na amoy, parang syrup para sa mga bata. Ngunit sa ilalim ng tamis na yon, may isa pang amoy. Isang amoy na pamilyar sa kanya. Isang mahinang amoy ng chemical. Halos hindi mapansin, ngunit para sa isang dating parmasyutiko, ito ay isang alarmang hindi maaaring ipagwalang bahala. Sinalubong ni Isabela ang sariling refleksyon sa malaking antigong salamin sa kanyang silid. Ngumiti siya. Isang perpektong ngiti. Hindi masyadong malapad, hindi rin naman tipid. Tamang-tama lang para magpakita ng kabaitan, ng pagiging sopistikada at ng kaunting hiwaga. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang kilay, isang galaw na pinag-aralan niya ng daan-daang beses. Ito ang ekspresyon na nagsasabing, nag-aalala ako sa'yo, kahit na ang totoo ay wala siyang pakialam. Mahal, okay ka lang ba sa meeting mo? Pagkausap niya sa salamin, ang boses ay ginawa niyang malambing at puno ng pagsinta. Perpekto. Iyan ang salitang naglalarawan sa buhay niya ngayon. Perpektong bahay, perpektong damit, perpektong singsing na may diamanteng sinlaki ng kanyang hinlalaki. At higit sa lahat, isang perpektong lalaki, si Don Ricardo Alcaraz, na handang ibigay sa kanya ang buong mundo. Lahat ng ito ay pinaghirapan niya. Lahat ng ito ay nilikha niya mula sa putik. Napapikit siya ng mariin. Bigla, ang amoy ng mamahaling pabango sa kanyang silid ay napalitan ng amoy ng estero. Ang malambot na karpet sa ilalim ng kanyang mga paa ay naging maputik na lupa. Bumalik sa kanya ang alaala. Isang batang babae na payat, marungis at laging gutom. Naaalala pa niya ang mga mata ng mga taong tumitingin sa kanya na para bang isa siyang basura. Ang mga salitang dugyot at patay gutom ay parang mga bubuyog na muling umuugong sa kanyang tainga. Naaalala niya ang araw na itinulak siya ng isang matabang babae sa palengke dahil lang sa nadumihan niya ng putik ang damit nito. Walang lugar ang mga basurang tulad mo dito. Sigaw nito. Sa araw na yon, habang umiiyak siya sa isang madilim na eskinita, isinumpa niya. Hinding-hindi na siya babalik sa buhay na yon. Gagamitin niya ang lahat ng mayroon siya, ang kanyang ganda, ang kanyang talino, para umakyat. At yayapakan niya ang sino mang hahadlang sa kanyang daraanan. Idinilat niyang muli ang kanyang mga mata. Nawala na ang putik, nandito na siya sa palasyo niya. Ngunit ang takot na bumalik sa pagiging basura ay laging naroon. Isang malamig na anino sa likod ng kanyang perpektong buhay. At si Helena, ang kasambahay na yon, ay isang banta sa lahat ng ito. Nakita niya ang paraan ng pagtingin nito sa sanggol. Nakita niya ang pagdududa sa mga mata nito. Isang simpleng kasambahay, pero may talas ng pag-iisip na hindi niya inaasahan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero. Hello? Dr. Sandoval? Ma'am Isabela, napatawag po kayo. Sagot ng nanginginig na boses sa kabilang linya. Siguraduhin mong walang ibang nakakaalam tungkol sa special vitamins ni Leo. At kung sakaling may magtanong, lalo na ang mga katulong, alam mo na ang isasagot mo. Trangkaso lang o colic. Understood? Malamig niyang utos. Oo po, ma'am. Masusunod po. Good. Ibinaba niya ang tawag nang hindi na nagpapaalam. Si Dr. Sandoval ay isa lang sa mga taong hawak niya sa leeg. Ang lahat ay may tinatagong sikreto at magaling siyang mangalkal ng mga iyon.
Tumayo siya at lumabas ng silid. Nakita niya si Helena sa pasilyo, nagpupunas ng isang florera. Dahan-dahan siyang naglakad. Habang papalapit, aksidente niyang natabig ang isang baso ng tubig sa mesang naroon. Natapon ang laman nito sa sahig, malapit sa paanan ni Helena. "Oh my goodness! I'm so sorry, Helena," sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pagkagulat. "Ang clumsy ko talaga." "Naku, okay lang po, ma'am. Ako na po ang maglilinis." Mabilis na sagot ni Helena. Kumuha agad ng basahan. Ngumiti si Isabela, isang matamis ng ngiti. "Salamat. Mag-ingat ka, baka madulas ka." Ang mensahe ay malinaw. Isang maling galaw mo lang at kaya kitang padulasin hanggang sa mawala ka sa mansyong ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Naramdaman niya ang tagumpay. Kayang-kaya niyang kontrolin ang lahat. Pagpasok niya sa library, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakasave sa kanyang contacts. Binuksan niya ito. "Naalala mo pa ba ako, mahal? Huwag mong kalimutan ang usapan natin." Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang perpektong maskara sa kanyang muka ay unti-unting nagkaroon ng lamat. Buong gabi, hindi pinatulog si Helena ng kanyang konsensya. Ang mahinang amoy ng chemical mula sa botelya ay tila kumapit na sa kanyang isipan. Paulit-ulit na naglalaro sa ulo niya ang imahe ni Baby Leo. Maputla, mahina, at walang kalaban-laban. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng agahan, nagpasya siya. Hindi niya kayang manahimik na lang. Kahit na trabaho niya lang ang nakataya, hindi niya kayang isipin na may mangyayaring masama sa isang inosenteng bata habang siya ay nagbubulag-bulagan. Kailangan niyang kausapin si Don Ricardo. Siya lang ang tanging pag-asa. Pinakiramdaman niya ang buong umaga, naghahanap ng tamang tiyempo. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol sa tuwing maiisip niya ang gagawin. Paano niya sasabihin? Ano ang sasabihin niya? Isa lang siyang kasambahay. Sino siya para questionin ang fiancé ng kanyang amo? Nang makita niyang pumasok mag-isa si Don Ricardo sa library, alam niyang iyon na ang pagkakataon niya. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, at kumatok ng 3 beses sa malaking pinto na gawa sa kahoy. "Pasok!" Nanginginig ang mga tuhod ni Helena habang binubuksan ang pinto. Naabutan niya si Don Ricardo na nakaupo sa kanyang mesa, seryosong nakatitig sa mga papeles. "Sir Ricardo, pasensya na po sa abala." Panimula niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Tumingin si Don Ricardo mula sa kanyang binabasa. "Helena, may kailangan ka ba?" "Sir, gusto ko lang po sanang may itanong tungkol kay Baby Leo." Biglang nagbago ang ekspresyon ni Don Ricardo. Nawala ang pagiging seryoso at napalitan ito ng ngiti ng isang mapagmahal na ama. "Si Leo? Bakit, may problema ba?" "Naku, wala naman po, sir. Napansin ko lang po nitong mga nakaraang araw na parang mas matamlay po siya. Hindi po ba't parang ang hina ng kanyang pag-iyak kumpara sa ibang sanggol?" Maingat niyang pinili ang bawat salita. Napakunot ang noo ni Don Ricardo. Tila pinoproseso ang sinabi niya. "Matamlay? Hindi ko napansin." Ang sabi ni Isabela, normal lang daw iyon sa mga sanggol. Bago pa man makasagot si Helena, bumukas ang pinto. "Mahal, nandito na ang kape mo." Masayang sabi ni Isabela. Dala-dala ang isang tray. Ang kanyang dating ay parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Natigilan siya nang makita si Helena. "Oh, Helena, nandito ka pala. May problema ba?" "Wala naman, mahal," sagot ni Don Ricardo. Nababahala lang daw si Helena dahil tila matamlay si Leo. Isang perpektong ekspresyon ng pag-aalala ang gumuhit sa mukha ni Isabela. Lumapit siya at marahang hinaplos ang braso ni Don Ricardo. "Naku, Helena, ganyan ka talaga maalalahanin. Nakakatuwa. Pero huwag kang mag-alala. Ganyan lang talaga si Leo.
Medyo sensitibo lang ang aking baby. Bumaling siya kay Don Ricardo. Mahal, para mapanatag ang loob ni Helena, bakit hindi natin tawagan si Dr. Sandoval para siya na mismo ang magsabi na walang dapat ikabahala? Tumango si Don Ricardo, tila nasiyahan sa suhestiyon. Magandang ideya, mahal. Para kay Don Ricardo, iyon ay isang kilos ng pagiging maalalahanin. Pero para kay Helena, iyon ay isang checkmate. Dumating si Dr. Sandoval wala pang isang oras. Isang matandang lalaki na may magiliw na ngiti. Ngunit may kung anong kaba sa kanyang mga mata na tanging si Helena lang ang nakapansin. Sinuri niya si Leo sa nursery. Naroon silang tatlo, si Don Ricardo, si Isabella at si Helena na nakatayo sa gilid na parang isang anino. Pagkatapos ng ilang minuto, humarap ang doktor sa kanila na may malapad na ngiti. Wala kayong dapat ipag-alala, sabi niya. Malusog na malusog ang batang ito. May mga sanggol lang talaga na mas tahimik at mas sensitibo. Ang mahalaga ay naiinom niya ang kanyang mga bitamina. Napakagaling ng pinili mong brand, Ma'am Isabella. Nakahinga ng maluwag si Don Ricardo. Ngumiti si Isabella. At si Helena, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay isa siyang hangal. Isang taong praning at pakialamera. Nang paalis na ang doktor at si Don Ricardo, naiwan sa nursery si Isabella at Helena. Inayos ni Isabella ang kumot ni Leo bago humarap kay Helena. Nawala na ang matamis niyang ngiti. Helena, sabi niya sa mahinang boses, ngunit may bigat at lamig. Nagpapasalamat ako sa iyong pag-aalala. Pero sa susunod, hayaan mo na lang ang mga doktor na gumawa ng trabaho nila. Ang trabaho mo ay maglinis ng bahay. Malinaw ba? Tumango lang si Helena, hindi makatingin ng diretsyo. Opo, ma'am. Mabuti. Tumalikod na si Isabella at lumabas ng silid. Naiwan si Helena na parang binuhusan ng malamig na tubig. Natalo siya. Hindi lang siya nabigo. Ipinamukha pa sa kanya kung saan siya lulugar. Gabi na. Habang nagpupunas siya ng bintana sa sala, napatingin siya sa labas. Madilim at tahimik ang hardin. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang ilaw ng sasakyan ang sumilaw mula sa madilim na kanto sa labas ng gate. Isang itim at mamahaling kotse na hindi pamilyar sa kanya. Nakita niya ang isang anino na maingat na lumabas mula sa isang pinto sa gilid ng mansyon. Si Isabella. Nakasuot ito ng itim na hoodie, tila nag-iingat na walang makakita. Mabilis siyang lumapit sa kotse, sumakay, at mabilis din itong umalis. Nanlaki ang mga mata ni Helena. Sino ang lalaking yon? At bakit kailangan niyang makipagkita ng patago sa gitna ng gabi? Ang kanyang pagkatalo kanina ay biglang napalitan ng panibagong pagdududa. Alam niya, sa kabila ng lahat, na may isang malaking sikreto na itinatago ang perpektong anghel ng mansyon. Isang malaking martilyo ang paulit-ulit na ibinabagsak. Bawat hampas ay umuugong sa buong silid, kasabay ng isang salitang sumisira sa kanyang pagkatao. Pabaya. Nakikita niya ang galit sa mga mata ng isang ina. Pabaya. Naririnig niya ang bulungan ng kanyang mga dating katrabaho. Pabaya. Ang huling hampas ng martilyo ng hukom ang gumising sa kanya. Napabalikwas ng bangon si Helena, habol ang hininga at basang-basa ng pawis ang kanyang damit. Madilim pa sa maliit na kwarto para sa mga kasambahay, ngunit ang bangungot ay malinaw na malinaw pa rin. Iyon ang bangungot na bumabagabag sa kanya sa loob ng 3 taon. Ang araw na binawi ang kanyang lisensya. Ang araw na gumuho ang lahat ng kanyang pinangarap. Paano kung nagkakamali na naman siya ngayon? Ang tanong na yon ang pumipigil sa kanya. Paano kung imahinasyon niya lang ang lahat? Paano kung dala lang ito ng kanyang trauma? Kapag nagkamali siya ulit, hindi lang trabaho ang mawawala sa kanya. Baka makasuhan pa siya at tuluyan ng hindi makita ang pamilya niya. Bumangon siya
at kinuha ang luma niyang wallet. Mula roon, dinukot niya ang kupas ng litrato ng kanyang mga magulang at 2 nakababatang kapatid. Nakangiti sila, mga ngiting nagbibigay sa kanya ng lakas para bumangon araw-araw. Sila ang dahilan kung bakit siya nandito, kung bakit niya tinitiis ang lahat. Tinitigan niya ang kanilang mga mukha. Kung mawawalan siya ng trabaho, paano na ang pag-aaral ng mga kapatid niya? Ang gamot ng kanyang ina? Pero kasabay ng pag-aalalang yon, isang imahe ang biglang sumingit sa kanyang isipan. Ang maputlang mukha ni Baby Leo, ang mahina niyang pag-iyak. Paano kung tama ako at wala akong ginawa? Mas mabigat ang tanong na yon, mas nakakatakot. Hindi niya hahayaang may mangyaring masama dahil lang sa takot niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-scroll sa kanyang mga contact. Huminto siya sa isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Si Marco, ang nag-iisa niyang kaibigan mula sa dati niyang trabaho na hindi siya tinalikuran. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang call button. Pagkatapos ng ilang ring, isang inaantok na boses ang sumagot. Hello? Marco, si Helena to. Narinig niya ang pag-upo nito sa kabilang linya. Helena? Napatawag ka. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Marco, pakiusap. Kailangan ko ng tulong mo. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang mga obserbasyon, ang kahina-hinalang bitamina, ang pagtatakip ni Dr. Sandoval. Habang nagsasalita, nararamdaman niya ang pag-aalinlangan sa kabilang linya. Helena, delikado yan, sabi ni Marco. Alam mo kung anong nangyari dati. Paano kung guni-guni mo lang yan? Hindi, Marco. Iba ito. Nararamdaman ko. Pagmamakaawa ni Helena, ang boses ay naglalandas sa pag-iyak. Pakiusap. Kailangan ko lang malaman kung ano ang nasa loob ng gamot na yon. Isang tableta lang. Susubukan kong kumuha. Ikaw lang ang may access sa laboratory. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Isang mahabang katahimikan. Sige, buntong hininga ni Marco. Pero mag-iingat ka, Helena. Isang pagkakamali mo lang, pareho tayong malilintikan. Puno ng pasasalamat, ibinaba ni Helena ang tawag. Ngayon, ang pinakamahirap na bahagi. Ang pagkuha ng ebidensya. Kinailangan niyang maghintay hanggang hapon, oras ng siesta ni Baby Leo. Alam niyang abala si Isabela sa pag-aasikaso ng mga imbitasyon para sa engagement party nila sa sala. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan siyang pumasok sa nursery. Mahimbing na natutulog ang sanggol, ngunit kahit sa pagtulog, bakas ang panghihina nito. Lumapit siya sa mesa kung saan nakalagay ang botelya ng bitamina. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat segundo ay parang isang oras. Paano kung biglang may pumasok? Mabilis niyang binuksan ang botelya, kumuha ng 2 maliliit na tableta at isinara ito ng walang tunog. Maingat niyang isinilid ang mga tableta sa isang maliit na plastik na nakatago sa kanyang bulsa. Nakahinga siya ng maluwag. Tagumpay. Hahakbang na sana siya paatras nang may napansin siya sa itaas. Isang maliit na itim na tuldok sa sulok ng kisame nakatutok mismo sa direksyon niya. Isang security camera. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Ang pakiramdam ng tagumpay ay biglang napalitan ng yelo na gumapang sa kanyang mga ugat. Pinanood ni Isabela ang recording sa kanyang tablet habang dahan-dahang humihigop ng mamahaling tsa. Napanood niya ang bawat galaw ni Helena sa nursery. Ang panginginig ng mga kamay nito, ang maingat na pagkuha ng 2 tableta. Ang sandali ng pagkatuklas nito sa security camera, isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngisi na puno ng panunuya at aliw. Ang munting daga ay lumabas na sa kanyang lungga. Hindi siya nagulat. Hindi siya natakot. Sa halip, naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba. Ang kaba na nararamdaman ng isang mangangaso kapag nakakita na ito ng kanyang bibiktimahin. So you want to play, Helena?
Bulong niya sa sarili. Let's play! Alam niyang kailangan niyang unahan ang kasambahay. Hindi niya maaaring hayaang makarating ang mga tabletang iyon kay Don Ricardo o sa sino mang maaaring maniwala rito. Kailangan niyang sirain ang kredibilidad ni Helena bago pa man ito makapagsalita. Kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang laro. Habang naglilinis si Helena sa sala, maingat na pumasok si Isabela. May hawak siyang isang maliit at makintab na bagay, isang diamond brooch, regalo sa kanya ni Don Ricardo. Helena, pakilinis naman ng maigi ang mesa na, yan dadating ang mga kaibigan ko mamaya. Sabi niya, ang boses ay kasing tamis ng dati. Sige po ma'am, sagot ni Helena, hindi tumitingin sa kanya. Habang nakatalikod si Helena, aksidenteng inilagay ni Isabela ang brooch sa ilalim ng isang magazine sa mesa. Pagkatapos ay lumabas siya. Makalipas ang kalahating oras, bumalik siya na may kasamang dalawa pang kasambahay. Nawawala ang brooch ko. Sabi niya, ang boses ay puno ng pagkataranta. Dito ko lang huling nakita sa sala, ang regalo sa akin ni Ricardo. Nagsimula ang isang maliit na komosyon. Naghahanap ang lahat. Si Helena ay natigilan sa isang sulok. Ramdam na ramdam ang mga matang nakatutok sa kanya. Siya lang ang naiwan sa sala kanina. Baka naman po nahulog lang ma'am, sabi ng isang katulong. Imposible, laging nasa damit ko yon, giit ni Isabela. Pagkatapos ay tumingin siya kay Helena. Ang mga mata ay nagpapahayag ng malalim na pagkadismaya. Ilang sandali pa, si Isabela mismo ang nakahanap sa brooch, sa ilalim ng unan sa sofa, malayo sa mesa. Oh, thank God! Nandito lang pala. Hey, ang pagiging makakalimutin ko talaga. Ngumiti siya at humingi ng paumanhin sa lahat. Ngunit ang lason ay naitanim na. Nakita ni Helena ang pag-iwas ng tingin ng ibang mga kasambahay. Ang binhi ng pagdududa ay matagumpay na nailagay. Samantalang abala siya sa pagmamanipula sa loob ng mansyon, may isa pang apoy siyang kailangang apulahin. Nag-vibrate ang kanyang cellphone, ang numerong hindi niya sinasagot nitong mga nakaraang araw. Sa pagkakataong ito, sinagot niya. Lumabas siya sa hardin para walang makarinig. Ano na namang kailangan mo, Paulo? Malamig niyang tanong. Isabela, my love, huwag ka namang ganyan. Sagot ng isang mayabang na boses sa kabilang linya. Namimiss ko na ang amoy ng pera mo. Kulang na ang ipinadala mo last week. Wala akong ibibigay sa'yo, mariing sabi ni Isabela. Talaga ba? Dahil meron akong ibibigay sa'yo. Isang bagay na siguradong magugustuhan ni Don Ricardo. Narinig ni Isabela ang isang tunog ng pag-click. Isang litrato ang pumasok sa kanyang cellphone. Binuksan niya ito. Isang kopya ng resulta ng ultrasound. Ang pangalan niya ay malinaw na nakasulat sa itaas. Kasama ang isang petsa. Isang petsa na isang buwan bago pa man niya makilala si Don Ricardo. Hawak ko ang patunay na anak ko ang dinadala mo noon, Isabela. Sabi ni Paulo, ang boses ay puno ng tagumpay. Ang batang tinatawag mong Leo ngayon. Nanigas si Isabela. Kumuyom ang kanyang mga kamay. Hayop ka. Magpadala ka ng 1,000,000 sa Lunes. Kung hindi, ipapadala ko ang isang kopya nito sa opisina ng mahal mong fiancé. With love from the real father. Ibinaba ni Paulo ang tawag. Napapikit si Isabela. Ang galit ay nagniningas sa kanyang dibdib. Si Paulo, si Helena. Dalawang langgam na nagtatangkang sirain ang kastilyong buong buhay niyang itinayo. Pumasok siya sa loob, diretso sa kwarto ni Don Ricardo. Nakita niya itong abala sa kanyang laptop. Lumapit siya. Ang mukha ay ginawa niyang malungkot. Mahal? Yes, mahal? May problema ba? Niyakap niya ito ng mahigpit. Isinubsob ang mukha sa dibdib nito at nagsimulang humikbi. Bakit, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Don Ricardo. Wala. Natatakot lang ako. Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Pakiramdam ko, hindi ako ligtas dito. Anong ibig mong sabihin? Tumingin siya dito. Ang mga mata ay puno ng luha.
Si Helena, lagi siyang nakatingin sa akin, sa atin ni Leo. Kakaiba ang mga tingin niya. Parang, parang may binabalak siyang masama. Natatakot ako para sa anak natin, Ricardo. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Don Ricardo. Mula sa pag-aalala, napalitan ito ng galit na itinago sa ilalim ng determinasyon. Ang kanyang huling alas ay nailapag na. Dalawang araw na parang mga karayom na tumutusok sa pasensya ni Helena. Iyon ang haba ng panahong hinintay niya para sa tawag ni Marco. Sa loob ng 2 araw na yon, pakiramdam niya ay naglalakad siya sa manipis na yelo. Bawat tingin ni Isabela ay parang isang paghatol. Bawat pag-iwas ng ibang kasambahay ay isang dagdag na bigat sa kanyang dibdib. Nagsisimula na siyang maniwala na baka nga nababaliw na siya, na baka tama sila at isa lang siyang kasambahay na praning. Nasa kalagitnaan siya ng pagtutupi ng mga damit nang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Mabilis niya itong dinukot. Marco. Dali-dali siyang pumasok sa pinakamalapit na banyo, nilak ang pinto at sinagot ang tawag. Ang puso niya'y dumadagundong. Marco, ano? Bulong niya. Narinig niya ang mabigat na paghinga ni Marco sa kabilang linya. Helena, mas masahol pa ito sa inaakala natin. Nanlamig ang mga kamay ni Helena. Anong ibig mong sabihin? Hindi iyon bitamina, Helena. At hindi rin ito ordinaryong lason na madaling matukoy. Ang nasa tabletang yon ay isang purong extract mula sa isang uri ng halaman. Isang cardiac glycoside. Walang kulay, walang amoy. Kapag hinalo sa likido, hindi ito pumapatay agad. Dahan-dahan itong pinapahina ang puso at ang nervous system. Nagdudulot ito ng panghihina, pagiging antukin, pagkawala ng gana. Lahat ng sintomas na sinabi mo. Napahawak si Helena sa lababo para suportahan ang sarili. Ang mga salita ni Marco ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang tainga. Sigurado ka ba? Nanginginig niyang tanong. 100%, Helena. Ang gumawa nito ay may sapat na kaalaman sa toxicology. Pinili niya ang lason na ito dahil ang epekto nito ay madaling mapagkamalang sintomas ng karaniwang sakit sa sanggol. Helena, sinusubukan niyang patay ng bata ng dahan-dahan. Nabitawan ni Helena ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Lason. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa maliit na banyo. Hindi lang ito hinala. Totoo ito. Isang demonyo ang nag-aalaga kay Leo. Nanginginig siyang pinulot ang telepono. Salamat, Marco. Salamat, sabi niya bago ibaba ang tawag. Kailangan niyang sabihin ito kay Don Ricardo. Ngayon na. Wala nang tamang tiyempo. Wala nang pag-aalinlangan. Kailangan niyang tumakbo. Kailangan niyang sumigaw. Mabilis siyang lumabas ng banyo. Tinakbo niya ang pasilyo. Sir Ricardo! Sir Ricardo! Wala sa library. Wala sa opisina. Tinanong niya ang isang katulong. Si Sir po ay nasa garden. Kausap si Ma'am Isabela sa telepono. Sagot nito. Tumakbo siya papunta sa hardin. Malapit na siya sa pinto nang marinig niya ang boses ni Isabela. Malakas at galit. Hindi ito ang matamis na boses na laging ginagamit nito. Ito ay boses na puno ng pagbabanta. Wala kang makukuha sa akin, Paulo. Tigilan mo na ako. Biglang napahinto si Helena sa likod ng isang malaking halaman. Huwag mo akong susubukan. Patuloy na sigaw ni Isabela sa telepono. Hindi mo alam ang kaya kong gawin para protektahan ang buhay na ito. Ang kinabukasan namin. May ilang segundong katahimikan. At pagkatapos, binitiwan ni Isabela ang mga salitang nagpaguho sa mundo ni Helena. Hindi anak ni Ricardo si Leo. Anak natin siya. Kaya problema natin to, hindi lang ako. Parang isang kidlat na tumama sa utak ni Helena. Hindi anak ni Ricardo si Leo, anak nila ni Paulo. Bigla, lahat ng piraso ay nagkabit-kabit sa isang nakakapangilabot na larawan. Ang pagtatago, ang pekeng bitamina, ang pagpapahina sa bata.
Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay pagtatanggal ng ebidensya. Pinapatay ni Isabela ang sarili niyang anak para maitago ang kanyang kasalanan at masiguro ang kasal niya kay Don Ricardo. Napatakip si Helena sa kanyang bibig para pigilan ang isang hiyaw. Nanginginig ang buo niyang katawan. Ang kasamaang nasasaksihan niya ay higit pa sa kaya niyang unawain. Dahan-dahan siyang umatras, sinusubukang huwag gumawa ng anumang ingay. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang mag-isip. Ngunit sa kanyang pag-atras, natapakan niya ang isang tuyong sanga. Isang malutong na tunog ang bumasag sa katahimikan. Natigilan si Isabela sa pagsasalita. Dahan-dahan itong lumingon sa direksyon ng tunog. Kasabay nito, mula sa kabilang direksyon, lumabas si Don Ricardo mula sa isang pinto papunta sa hardin. Nakita niya ang eksena. Si Isabela na may hawak na telepono at si Helena na nakatayo sa likod ng halamanan, mukhang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Sumalubong ang mga mata ni Helena at Don Ricardo. Nakita ni Helena ang pagdududa, ang pagkalito, at ang unti-unting pagbuo ng galit sa mga mata ng kanyang amo. "Anong ginagawa mo dyan, Helena?" tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Bakit pinakikinggan mo ang usapan ng fiancé ko? Bakit pinakikinggan mo ang usapan ng fiancé ko?" Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang tanong ni Ricardo sa kanyang isipan habang nakatitig siya kay Helena. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang mahiyain at tahimik na kasambahay. Ngayon, sa mga mata niya, isa itong estranghero na may maitim na balak. "Sir, hindi po sa ganon." Nagsimulang magpaliwanag si Helena, ang mukha ay puno ng pagkasindak. "Ricardo, mahal." Isang mahinang tinig ang pumutol sa tensyon. Si Isabela. Lumapit ito sa kanya, ang mga matay namumugto na sa luha. Ang imahe ng isang babaeng malakas at galit sa telepono kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang biktimang walang kalaban-laban. "Kanina pa niya ako sinusundan." "Mahal," humihikbing sabi ni Isabela. Yumakap ng mahigpit kay Ricardo. "Natatakot ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko." Hinarap ni Ricardo si Helena. Ang galit ay nagsisimula nang kumain sa kanyang pagkatao. Lahat ng sinabi ni Isabela nitong mga nakaraang araw, ang mga kakaibang tingin ni Helena, ang pakiramdam na hindi ito ligtas, ay biglang nagkaroon ng bigat. "Sir, pakinggan niyo po ako." May lason. "Si Baby Leo," desperadong sabi ni Helena. "Tama na!" Sigaw ni Ricardo. Hindi niya kayang marinig ang mga salitang iyon. Ang ideya na nasa panganib ang kanyang anak, nakagagawa ng kanyang perpektong fiancé, ito ay isang kasinungalingan na masyadong masakit para tanggapin. Mas madaling paniwalaan ang kasinungalingan na nasa harapan niya sa idasa niya, nakayakap sa kanya. "Umalis ka muna sa harapan ko, Helena. Mag-usap tayo mamaya," mariin niyang sabi. Walang nagawa si Helena kundi tumalikod. Ang kanyang mga balikat ay bakas ang bigat ng pagkatalo. Makalipas ang ilang araw, ginanap ang isang maliit na salo-salo sa mansyon. Isang pagtitipon para sa mga pinakamalapit na kasosyo sa negosyo ni Ricardo. Isang gabi na dapat ay puno ng saya at pagdiriwang. Sinubukan ni Ricardo na kalimutan ang insidente sa hardin. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na imahinasyon lang ni Isabela ang lahat, na si Helena ay isa lamang nag-aalalang empleyado. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Helena na gumagalaw sa paligid, may isang malamig na kaba siyang nararamdaman. Ang gabi ay perpekto, ang mga bisita ay masaya. Si Isabela, sa kanyang eleganteng bestida, ay ang perpektong hostess, ngumingiti at nakikipag-usap sa lahat. Si Baby Leo, na karga-karga ng isang yaya, ay payapang natutulog. Nasa kalagitnaan si Ricardo ng pakikipag-usap sa isang kliyente nang biglang may sumigaw. Isang matinis na sigaw na pumunit sa masayang kapaligiran. Lumingon ang lahat.
Si Isabela, nakatayo sa gitna ng sala, ang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Nakaturo siya sa kanyang anak. Si Leo, ang anak ko. Tumingin si Ricardo. Ang payapang sanggol kanina ay nangingisay ngayon sa mga braso ng yaya. Ang maliit nitong katawan ay naninigas at bumubula ang bibig nito. Gumuho ang mundo ni Ricardo. Nagsimula ang kaguluhan. May tumawag ng ambulansya. Ang mga bisita ay nagpanik. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Dr. Sandoval, na isa sa mga bisita, ay mabilis na lumapit. Kinuha niya ang bata, sinuri ito, at sumigaw. May nakain o nainom siyang hindi maganda. Tulungan niyo akong hanapin. Si Isabela, umiiyak na parang mababaliw, ay biglang tumuro sa isang direksyon. Siya! Si Helena! Siya ang huling nagbigay ng tubig sa bote ni Leo. Lahat ng mga mata ay napunta kay Helena, na nakatulala sa isang sulok, kasing putla ng isang papel. Mabilis na lumapit si Dr. Sandoval kay Helena. Sa hindi maipaliwanag na paraan, tiningnan niya ang bulsa ng apron nito, at mula roon, may dinukot siyang isang maliit na pakete ng pinatuyong dahon. Ano ito? Tanong ng doktor. Ang boses ay malakas para marinig ng lahat. Ang halamang ito ay nakakalason kapag inihalo sa inumin. Hindi akin yan. Naiiyak na tanggi ni Helena. Patibong yan. Pakiusap. Maniwala kayo sa akin. Ngunit wala nang naniwala. Ang ebidensya ay naroon na. Sa harap ng lahat. Ang sanggol na nag-aagaw buhay. Ang lason na natagpuan sa pag-iingat ng kasambahay na matagal nang kahina-hinala. Si Isabela sa isang huling madramang akto ay nawalan ng malay at bumagsak sa mga braso ni Ricardo. Binuhat ni Ricardo ang kanyang fiancé habang nakatingin kay Helena. Ang lahat ng pag-ibig sa kanyang puso para sa kanyang pamilya ay naging purong galit. Ang babaeng ito, ang demonyong ito, ay sinubukang sirain ang lahat ng pinakamahalaga sa kanya. Kinuha ng mga security guard si Helena na patuloy na umiiyak at nagmamakaawa. Lumapit si Ricardo. Ang mga mata ay namumula sa galit at sakit. Hinawakan niya ang panga nito ng mahigpit. Umalis ka sa pamamahay ko, sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng lason. Huwag na huwag mo nang ipapakita sa akin ang pagmumukha mo. Kung hindi, ako mismo ang magpapakulong sa iyo habang buhay. Binitiwan niya ito, itinulak, at tumalikod. Sa sandaling iyon, isinara niya ang kanyang puso at isipan sa anumang katotohanan, maliban sa kasinungalingang pinili niyang paniwalaan. Ang malamig na semento ng sahig sa waiting shed ng bus ang sumalo sa pagod na katawan ni Helena. Dito siya dinala ng kanyang mga paa matapos siyang itapon palabas ng mga gwardiya ng mansyon. Wala siyang dalang kahit ano. Walang pera, walang damit, maliban sa suot niyang uniforme na ngayon ay simbolo ng kanyang kahihiyan. Umiyak siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas na hagulgol na puno ng sakit, galit at kawalan ng pag-asa. Ibinuhos niya ang lahat. Ang sakit ng panibagong pag-akusa, ang galit sa kawalang katarungan, ang takot para sa isang sanggol na nasa kamay ng sarili nitong halimaw na ina. Para saan pa ang lahat? Sino pa ang maniniwala sa kanya? Isa siyang talunan, noon at ngayon. Habang nakayuko, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa kanyang bulsa, ang cellphone niya. Ginamit niya ang natitirang lakas para buksan ito. Ang unang bumungad sa kanya ay ang litrato ng kanyang pamilya na ginawa niyang wallpaper. Anak, kahit anong mangyari, huwag kang susuko sa paggawa ng tama, sabi ng kanyang ama sa huli nilang pag-uusap. Kasabay nito, isang text message mula kay Marco ang nakita niya. Ang buong resulta ng laboratory test, ipinadala nito bilang isang file.
ang katotohanan. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang katotohanan. Biglang may nagbago sa loob ni Helena. Ang apoy na akala niya'y tuluyan ng namatay ay muling nagliyab. Hindi pa tapos ang laban. Itinaboy siya, sinaktan, at binasura. Ngunit hindi pa siya talo. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang mukha niya ay puno pa rin ng sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon ng bagong determinasyon. May isa pa siyang alas, isang alas na marumi at delikado, ngunit ito na lang ang natitira sa kanya. Paulo. Hindi niya alam kung saan hahanapin ang lalaking iyon, ngunit alam niya kung sino ang makakatulong sa kanya. Muli niyang tinawagan si Marco. Marco, kailangan ko ulit ng pabor. Sabi niya, ang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag. Kailangan kong malaman kung sino si Paulo na laging tumatawag kay Isabela. Bagamat nag-aalangan, pumayag si Marco. Bilang isang IT expert sa isang malaking kumpanya, may mga paraan siyang malaman ang mga bagay na ito. Makalipas ang isang oras, isang pangalan at isang address ang ipinadala niya kay Helena. Paolo Sandoval, kamag-anak pala siya ni Dr. Sandoval, isang sugarol na baon sa utang. Isang piraso na naman ng puzzle ang nabuo. Kaya pala hawak ni Isabela sa leeg ang doktor. Nanghiram ng pamasahe si Helena mula sa isang mabait na tindera at naglakbay papunta sa isang magulong parte ng syudad. Ang address ay isang luma at mumurahing apartment. Kumatok siya sa pinto. Bumukas ito at isang lalaking mukhang mas matanda kaysa sa edad nito dahil sa bisyo ang humarap sa kanya. Mayabang ang tindig nito, ngunit bakas sa mga mata nito ang desperasyon. Sino ka? Tanong ni Paulo. Hindi na mahalaga kung sino ako. Diretsong sabi ni Helena. Nandito ako para pag-usapan si Isabela at ang anak ninyo. Nagbago ang mukha ni Paulo. Mula sa pagkayabang, naging alerto ito. Pinapasok siya nito at isinara ang pinto. Anong alam mo? Alam kong ikaw ang tunay na ama ni Leo. Alam kong tinatangka ni Isabela na patayin ang sarili niyang anak para itago ang katotohanan. At alam kong ginagamit mo ang sikretong ito para mangikil sa kanya. Walang paligoy-ligoy na sabi ni Helena. Tumawa si Paulo, ngunit isang tawang walang saya. Matalino ka. Pero anong pakialam mo? Anong mapapala mo dito? Gusto kong maparusahan si Isabela. Gusto kong mailigtas ang bata. Sagot ni Helena. At gusto kong tulungan ka. Napakunot ang noo ni Paulo. Tulungan ako? Oo. Kapag nalaman ni Don Ricardo ang totoo, sa tingin mo ba hahayaan ka na lang ni Isabela? Gagamitin niya ang lahat ng pera niya para patahimikin ka habang buhay. Pero kung magtutulungan tayo, pareho nating makukuha ang gusto natin. At ano naman yon? Ilalabas natin ang katotohanan. Paliwanag ni Helena. Ang plano ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Bibigyan kita ng pagkakataong makuha ang karapatan mo sa anak mo. At sa tingin ko, handa si Don Ricardo na magbayad ng malaki para lang mawala kayo sa buhay niya at manahimik na. Nakita ni Helena ang pagkislap ng kasakiman sa mga mata ni Paulo. Game ako dyan, sabi ni Paulo. Ngumisi. Pero may isang kondisyon ako. Ano yon? Ayokong ako lang ang kontrabida dito. Gusto ko, mismong si Ricardo ang magmamakaawa sa akin na kunin ang bata at umalis. Tumango si Helena. Isang mapanganib na laro, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Sige, ihanda mo na ang lahat ng ebidensya mo, lalo na ang original copy ng DNA test na siguradong mayroon ka, sabi ni Helena. At hintayin mo ang tawag ko dahil sisiguraduhin nating ang susunod na pagtatanghal ni Isabela ay magiging ang pinakahuli na. Ang engagement party ay mas enggrande kaysa sa naunang salo-salo. Ito ang gabi kung kailan opisyal na ipapahayag ni Ricardo sa buong mundo ang kanyang pag-ibig para kay Isabela.
Ang grand ballroom ng isang five-star hotel ay napuno ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Nagniningning ang mga alahas, umaagos ang champagne, at ang lahat ay perpekto. Nakatayo si Ricardo sa entablado, hawak ang mikropono. Sa tabi niya ay si Isabela, na parang isang diyosa sa kanyang puting gown, ang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Si Baby Leo, na milagrong nakaligtas at mabilis na gumaling matapos ang insidente, ay nasa mga braso ng isang bagong yaya sa isang sulok. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Ricardo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Nandito tayo ngayong gabi para saksihan ang isang bagong simula. Isang simula na binuo sa pagmamahal, tiwala. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Biglang bumukas ng malakas ang malaking pinto ng ballroom. Lumingon ang lahat. At mula sa kadiliman ng pasilyo, isang figura ang dahan-dahang lumakad papasok. Si Helena. Nakatayo siya roon, suot ang isang simpleng damit. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Tanging determinasyon. "Security!" Sigaw ni Ricardo, nagulat at nagalit. Dalawang malaking gwardiya ang mabilis na lumapit para hawakan si Helena, ngunit itinaas niya ang isang kamay. "Don Ricardo," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinalakas ng isang maliit na mikropono na hindi nila alam kung saan nanggaling. "Bago ninyo ako ipakaladkad palabas, pakiusap, bigyan ninyo ako ng 1 minuto. Para sa kapakanan ng katotohanan." Para sa kapakanan ni Leo. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak ang nagpahinto kay Ricardo. Sa tabi niya, nakita niyang nanigas si Isabela. Ang nangiti nito ay naglaho, napalitan ng isang anino ng pag-aalala. "Anong kalokohan ito?" bulong ni Isabela. Bago pa man makasagot si Ricardo, isang malakas na tunog ang narinig mula sa mga speaker ng ballroom. Isang pamilyar na boses. Boses ni Isabela. "Hindi anak ni Ricardo si Leo. Anak natin siya. Kaya problema natin to. Hindi lang ako." Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga bisita. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Lumingon siya kay Isabela na ngayon ay kasing putla na ng kanyang bestida. "Ano? Paano?" Hindi pa tapos ang sorpresa. Ang malaking screen sa likod ng entablado, na kanina lang ay nagpapakita ng mga litrato nila ni Isabela, ay biglang nagpakita ng isang dokumento, isang resulta ng laboratory test, nakasulat sa malalaking letra, "Positive for cardiac glycoside toxin." Ang bitaminang ipinapainom ni Isabela sa bata ay isang lason, patuloy ni Helena. Dahan-dahan niyang pinapatay ang sarili niyang anak para mailihim ang kanyang kasalanan. "Hindi totoo yan! Sinungaling!" sigaw ni Isabela. Ang boses ay nagiging matinis sa pagkataranta. "Gawa-gawa niya lang ang lahat ng yan. Isa siyang desperadong babae na gustong sirain tayo." Tumingin si Ricardo mula kay Helena, patungo kay Isabela. Ang kanyang isipan ay isang magulong bagyo. Ang recording, ang resulta ng test, posible ba? "Kung ako ay isang sinungaling, Ma'am Isabela," kalmadong sabi ni Helena, "baka kilala ninyo kung sino ang lalaking ito." Mula sa likuran ni Helena, isang lalaki ang lumabas. Si Paulo, parang binagsakan ng langit at lupa si Isabela. "Paulo." "Ricardo," sabi ni Paulo, diretsong nakatingin sa kanya. "Ako ang ama ng bata." Itinaas niya ang isang brown envelope. "At hawak ko ang DNA test para patunayan yan." Iyon na ang huling dagok. Ang buong ballroom ay nasa ganap na katahimikan. Ang perpektong mundo ni Ricardo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang babaeng pinakamamahal niya, ang ina ng kanyang hindi pala niya anak, ay isang halimaw na nakamaskara. Si Isabela, na wala ng matakbuhan at masulingan, ay tuluyan ng nasiraan ng bait. Ang kanyang magandang mukha ay nag-iba, naging isang nakakatakot na imahe ng galit at kabaliwan.
Mga sinungaling, lahat kayo, sigaw niya. Sa isang mabilis na galaw na hindi inaasahan ng lahat, tumakbo siya papunta sa isang mesa, dinampot ang kutsilyo para sa cake, at itinutok ito sa direksyon ng yaya na may kargang si Leo. Kung hindi rin lang mapapasa akin ang lahat ng ito, umuungol niyang sabi. Ang mga mata ay nanlilisik. Sisiguraduhin kong walang magiging masaya sa inyo. Sa gitna ng kaguluhan, isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman ni Helena. Tapos na ang takot. Tapos na ang pag-aalinlangan. Ang natitira na lang ay ang kailangang gawin. Isabella, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Ang mga kamay ay nakataas para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Huwag kang lalapit. Sigaw ni Isabella. Ang talim ng kutsilyo ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang mga gwardiya ay nakapalibot, ngunit hindi makalapit. Takot na baka may gawin itong hindi maganda. Hindi huminto si Helena. Patuloy siya sa dahan-dahang paglapit. Tingnan mo si Leo, Isabella. Tingnan mo ang anak mo. Hindi niya kasalanan ang lahat ng ito. Tumahimik ka. Wala kang alam. Alam ko. Malumanay na sagot ni Helena. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Alam ko ang pakiramdam ng matakot. Ngunit ang batang iyan, siya na lang ang natitira sa'yo. Huwag mong sirain ang nag-iisang bagay na totoo sa buhay mo dahil lang sa mga kasinungalingan. Ang mga salita ni Helena ay tila tumagos sa pader ng kabaliwan ni Isabella. Nakita niya ang pag-aalangan sa mga mata nito. Isang kislap ng dating ina. Dahan-dahan, ang kamay na may hawak ng kutsilyo ay nagsimulang bumaba. Iyon na ang pagkakataong hinintay ng mga gwardiya. Mabilis silang kumilos, inagaw ang kutsilyo at pinusasan si Isabella. Nagwala ito, nagpupumiglas at sumisigaw, ngunit wala nang naniniwala sa kanyang mga salita. Ang perpektong anghel ay tuluyan ng nahulog. Habang kinakaladkad siya palabas, ang huling nakita ni Helena sa mga mata nito ay hindi galit, kundi isang malalim at nakakaawang kahungkagan. POV, Don Ricardo. Parang nanonood lang ng isang pelikula si Ricardo. Ang lahat ay gumagalaw sa paligid niya, ngunit siya ay nananatiling nakatayo sa entablado, nagyayelo. Ang babaeng pakakasalan niya sana ay isang kriminal. Ang anak na inakala niyang sa kanya ay simbolo pala ng isang malaking panloloko. Gumuho ang kanyang mundo, ngunit kasabay ng pagguho nito, isang bagay ang luminaw. Ang katotohanan. Masakit, ngunit totoo. Napatingin siya sa sanggol na ngayon ay ligtas ng karga-karga ni Helena. Lumapit siya. Tinitigan niya ang maliit na mukha ni Leo. Walang duda, may hawig ito kay Paulo. Ngunit habang tinititigan niya ito, wala siyang naramdamang galit para sa bata. Tanging awa. Isang inosenteng kaluluwa na nadamay sa kasakiman ng mga taong dapat sanang nag-aruga dito. Si Paulo ay lumapit sa kanya. Ricardo, ang anak ko. Tumingin si Ricardo kay Paulo, pagkatapos ay kay Helena at pabalik sa bata. Alam na niya ang dapat gawin. Huminga siya ng malalim. Magkano? Tanong niya kay Paulo, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang pahayag. Magkano ang kailangan mo para mawala sa buhay ng batang ito at bigyan siya ng pagkakataong magkaroon ng matinong kinabukasan? Natigilan si Paulo. Iyon ang kondisyon niya, ngunit hindi niya inaasahang ganito kadali. Matapos ang ilang sandaling pag-uusap, isang malaking halaga ang napagkasunduan. Isang halaga na kayang bumili ng katahimikan at isang bagong buhay para kay Paulo. Malayo sa kanila. Matapos ang lahat, nang paunti na ang mga tao at nagsisimula ng magligpit ang mga staff, nilapitan ni Ricardo si Helena. Hawak pa rin nito si Leo at tila ayaw nitong bumitaw. Helena, sabi ni Ricardo, ang boses ay puno ng bigat ng pagsisisi. Walang salita.
ang makakapagsabi kung gaano ako nagsisisi. Sa hindi ko pakikinig, sa hindi ko pagtitiwala, patawarin mo sana ako. Tumingin si Helena sa kanya. Ang mga mata ay pagod, ngunit walang bakas ng galit. Tapos na po iyon, sir. Huwag mo na akong tawaging sir, sabi niya. Ricardo, Helena, gusto kong, gusto kong alukin ka ng trabaho. Bilang tagapag-alaga ni Leo, ikaw ang magiging personal nurse niya. Babayaran kita ng 10 beses sa sahod mo. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko sa kanya. Ngumiti si Helena, isang malungkot, ngunit matatag na ngiti. Salamat po, Ricardo, pero hindi ko po matatanggap. Nagulat si Ricardo. Bakit? Dahil kailangan ko pong ayusin ang sarili kong buhay. Masyado na po akong matagal na nagtago sa anino ng kasalanan ng iba. Panahon na para bumalik ako sa liwanag. Paliwanag niya. Pero huwag po kayong mag-alala. Si Leo, nasa mabuting mga kamay na siya. Itinuro niya ang mga braso ni Ricardo. Doon napagtanto ni Ricardo ang ibig niyang sabihin. Maingat na inabot ni Helena ang sanggol sa kanya. Sa unang pagkakataon, kinarga ni Ricardo si Leo na alam na ang buong katotohanan. Tiningnan niya ang bata at ang bata ay tumingin sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi na mahalaga kung kaninong dugo ang nananalaytay dito. Ang mahalaga, ito ay isang buhay na kailangan ng pagmamahal at proteksyon. Isang responsibilidad na handa na niyang harapin. Huling tanawin. Si Helena ay naglalakad palabas ng hotel. Huminto siya sa may pinto, huminga ng malalim, at nilanghap ang hangin ng gabi. Isang hangin ng kalayaan. Hindi siya mayaman. Wala siyang mansyon. Ngunit meron siyang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng iyon. Ang kanyang dignidad at isang malinis na konsensya. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, malaya na siyang humakbang patungo sa sarili niyang kinabukasan. Ngumiti siya. Sa pagkakataong ito, para na sa kanyang sarili.